Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? Tignan natin guys, kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Doon muna tayo guys sa scenario. Ano yung scenario? Spirit guide. Okay, so yan guys, sa mga interesado pala sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below. I-message nyo na lang po ako, okay? Spirit guide, kanina po itong love reading. Meron po tayong indulgence. Okay, mukhang nagsimula kayo sa friendship. Or pwedeng nakilala mo siya, para pinakilala ng kaibigan or pwedeng sa circle of friends, no? Kung hindi man siya, guys, pinakilala. Oops. Oh, introvert. Naku. Okay. Oh, hindi kayo gano'n nag-uusap ng person mo. Pero nakikita ko naman, guys, na yan. Isa pa rin ang inuuwian yung bahay. Magkasama pa rin kayo. Magjowa pa rin kayo. Pero may mga bagay na mukhang hindi kayo, guys, na pagkakasunduan. Ayan, may mga napagtatalunan. May mga tampuhan, no? May nakikita ko nagtatampuhan dito. Indulgence, pwedeng, ang isa din kayo sa nagiging dahilan is pwedeng barkada. Ayan. Okay, may interrogation na nagaganap dito. Okay, masyado na papabarkada, no? Pero kasi totoo lang, pag talaga ikaw ay nagpo-focus na sa pamilya mo, lilimitahan mo na yan yung pakikipagkaibigan. Unless, parehas kayo guys ng gusto ng person mo, no? Kumbaga magkakasundo kayo, isa lang yung circle of friends nyo, so walang masama dun guys, okay? Pero kung okay lang guys kung bumarkada, basta hindi guys napapabayaan talaga yung responsibility. So nakikita ko kasi guys, pwedeng ayan, napapabayaan siguro ng person mo yung responsibility niya kasi nga nagpo-focus nga sa barkada or pwedeng hindi pa siya guys tapos sa binata, pagkadalaga niya, ganyan, no? May mga issue. Okay. Okay, Queen of Swords, ayan, may nakikita ko dito guys, parang may nagger, no? May masyado mabunganga. Or pwedeng hindi lang guys talaga nagiging aware yung isa sa inyo. Pero sa nakikita ko rito, parang may nagbubunganga kasi dito sa relasyon na to. Yung tipong pagkagalit, hindi guys iniisip kung tama ba yung sasabihin. Dapat tinadaan mo na guys sa usap eh. Huwag yung parang pag masama loob mo, rekta agad eh. Naisip mo, naramdaman mo, biglang labas ng bibig na eto yung galit mo. Ganyan. Okay? Pag-isipan guys, mabuti. Yung mga bagay-bagay. Meron tayong, wedding. Kasal kayo na tong taong to or pwedeng may plano kayo magpakasal. Okay, meron tayong stock. Okay. May mga nahirapan dito lalo na at may nag-cheat dito. Okay, tipong nandun sa point na yes, magkasama pa rin kayo, pinili pa rin, pero nandun kasi guys yung mga issue talaga na may cheating. Hindi na guys na mawala yung issue na yon. Okay, sobrang nahihirapan na kayo guys. Ayun, hermit. Sobrang nahihirapan na kayo na i-work out itong relationship na to kasi nga may mga issue, may temptation. Okay, so nakikita ko rito guys, malinaw na malinaw, may nai-stuck dito, pwedeng ikaw tong stuck, tas si person mo guys, nakakapag-isip-isip ngayon, ayan, na parang wina-work out naman, ikaw ganun din, tinatry mo, pero hindi na talaga mawala sa isip mo yung cheating Kung nag-cheat itong person mo, pwedeng ikaw kasi yung nag-cheat, no? Hindi na mawala sa sistema nyo parehas yung past issue. So, since pinili nyo guys na magkaroon ng second chance dito sa relationship na to, ang kailangan nyo guys i-consider dito is yung relationship nyo ngayon. Kalimutan nyo na yung past, yung takot. Doon na lang kayo guys sa kung ano yung kayang gawin ng person mo ngayon at kung ano yung kaya mong gawin para dito sa relationship na yon. Na to, kung hindi nyo talaga guys kaya, let go nyo muna. Baka kailangan nyo ng space. No? Kasi hindi talaga siya guys mag-work. Nakikita ko guys na may potential itong relationship na to na sobrang laki ng potential na kaya pa tong ayusin. Yun nga lang guys,
yung mga issue kasi. So, kung magkakaroon ng distansya sa inyo, makakapag-isip-isip kayo parehas eh. Ngayon, sa pag-iisip nyo na yan, dun kayo mag-decide kung tama pa ba, nabigyan nyo pa ng second chance itong relationship na to. Okay? Kailangan nyo guys makapag-isip-isip. I think yung iba sa inyo, hindi nyo kayang i-let go kasi nandun yung takot na baka tuluyan lumayo yung person. So, kung natatakot kayo, ngayon pa lang ayusin. Okay? Yun nga lang, meron kasi guys talagang may cold eh. Nagiging cold talaga si person mo. Or pwede ikaw to nagiging cold. Okay? So, yun, may energy ng ear sign, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, and Sagittarius. May pagtatalo rito. Okay? Tignan pa natin guys. Ayan, ito yung gamitin natin. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Okay, gusto niya ba ito yung gamitin natin? Okay. Tingnan natin. Ano yung nararamdaman ni person mo sa'yo ngayon? Oops. Nata-challenge daw siya sa inyo. Nape-pressure. Sweet dreams. Okay. Alam nyo guys, sa nakikita ko itong person na to, handa pa rin niya guys na panindigan ka. Okay? Ayaw niya ng gulo sa pagitan yung dalawa kasi ang pinapakita sa akin dito, gusto niya talaga na yung tipong magkaayos kayo, walang pag-aaway kasi naapektuhan pati pagtulog niya, trabaho niya, hindi siya nakakapag-focus. Yun yung sinasabi niya dito, 'di ba, professional. So pag okay kayo guys, sa pinapakita sa akin dito, nakakatulog siya ng maayos. So hangga't maaari, nakikita ko naman sa person mo na wino-workout niya, nandun lang din talaga yung takot, no. Ayan, babawi ito sa inyo, may gift na kung nakikita dito, baka meron siyang ibibigay na gift. Kaya malapit na ba ang anniversary or monthsary? Diba? Okay, tingnan natin guys, ano naman ang tingin sa'yo ng person mo. Tingin ni person, indulgence. Okay, interaction, joy, and friendliness. So, ang tingin sa'yo ng person mo, friendly ka. Okay? And kahit sino, kaibigan mo, marami kang kakilala. So, parang kahit saan ka mapunta, masyado kang pala kaibigan. Or madali kang lapitan talaga, no? Evidence. So, minsan napagdududahan ka na daw ng kaibigan. Minsan napagdududahan ka ng person mo dahil nga sa dami ng kaibigan mo, nagdududa na yung person mo. Ayan. Sa mga kaibigan mo na baka may isa doon karelasyon mo. So, tamang hinala. Siguro kasi dahil ginawa niya guys, sa inyo niya ngayon binubunto, nandun yung pagdududa. Okay, meron tayong idea. Okay, ayan. Sabi ko sa inyo, naiisip niya talaga eh. Hindi siya guys kampante sa mga taong nakakasama mo, na pagdududahan niya. Though aware naman siya na talagang pala kaibigan ka, nakilala ka na niyang ganyan, pero habang tumatagal, nagiging selosa tong person na to guys. Sa pagseselosan pati mga kaibigan mo. Or lahat ng nai-involve sa'yo. Okay? Tignan natin. Ano naman yung magiging action ni person? Family, stubbornness. Okay. May pamilya kayo na to, no? Pwedeng napagsasabihan din to ng pamilya niya. Then, pwedeng ikaw, sinasabi mo sa kanya na sa halip mag-focus ka sa pamilya natin. Ganyan pa talaga ginagawa mo, parang walang ka silbi-silbi. Parang ganon. So, pwedeng hindi naman ikaw yung nagsasabi, pwedeng pamilya niya, pwedeng ibang tao. Parang pinangangaralan to guys. Tapos masyado na guys na overwhelmed tong person na to. Masyado na pressure. So, yung magiging action niya guys, siguro, kinarma to. Ayan, pinagsisisihan niya yung mga bagay-bagay na nangyari. And willing talaga siya guys bumawi. Nakikita ko nga na mukha meron kayong planong bumili ng bahay. Ayan, nakikita ko rin na talagang gusto niya guys bumawi sa pamilya niyo. Ang laki ng, chance talaga. Sabi ko nga kanina guys, sobrang laki ng potential na maayos pa to. Kailangan lang talaga i-work out nyo yung communication. Okay? Ayan, may nakikita pa nga akong plano kayo dito. Property, family. Ito yung plano niya rin. Oh. Sobrang consistent. Yun nga lang guys, parang wag na daw ulit-ulitin sa kanya yung mga problema, mga maling ginawa niya sa past. Kasi aware naman siya kung ano yung ginawa niya. Medyo na lang din to guys, no? Nasasaktan din siya. Nasasaktan din si person mo sa mga paulit-ulit na kasalanan na binabato sa kanya. Aware naman daw siya doon at napagsisihan niya na yun guys ng paulit-ulit. Okay, tignan natin ano naman yung magiging outcome. Okay, meron tayong marionette,
Okay, illness. Protest. So, yun nga, yung outcome, may pagtatalo sa inyo ngayon. Okay, may nagkakasakit. Yung iba sa inyo guys, nahihirapan pa din. Pwedeng, yung sakit na to guys is trauma. Okay, nakikita ko rin guys na parang, ang gusto mo lang din talaga is mag-focus itong person na to sa plano nyo. Kasi parang nag-build na kayo guys talaga ng foundation eh. May nasimulan na kayo. You know? Ang ganda ng plano nyo. Tapos nakikita mo siya parang lumilihis. Okay. Pero nakikita ko naman guys sa person mo, consistent siya sa kung ano yung plano niya para sa inyong dalawa. Siguro hayaan mo na lang din siya kung ano yung gusto niyang gawin para sa inyo. Kasi may plano naman siya rito. Napangungunahan mo lang. Okay? Tignan natin guys, sa side mo, ano yung nararamdaman mo kay person? Nararamdaman mo kay person? Loss. Diba? Nasasaktan ka rin, no? Ikaw yung nahihirapan dito. So, hindi ka masyado makapag-focus sa trabaho kasi naiisip mo rin tong taong to. Kung nagkasama kayo guys talaga na nag-live-in, ayan, baka wala yung person mo sa inyo, pwedeng hindi na kayo nagkakatabi matulog, pwedeng nagkaroon guys ng distansya. Nakikita ko guys na parang namimiss mo to, itong taong to. So, I think mahal mo siya, no? Tinatanggi mo lang. Okay, kasi ayaw mo tanggapin sa sarili mo. Pero may nag-overthink dito. Okay, tignan pa natin. Ano naman ang tingin mo kay person? Tingin mo kay person? Napakalmado. Parang buti pa siya nakakapag-focus. Parang ganun. Buti ka pa nakakapag-focus. Ako dito nag-overthink. Actually, itong person mo guys, marunong siya mag-handle no, ng emosyon. Hindi ko masabing kaya niya mag-handle ng problema eh. Emosyon, kaya niya guys, kontrolin yung emosyon niya. So, ayan, kaya kalmado lang siya dito. Collaboration. Nagpo-focus siya ngayon sa trabaho niya. Nakikita mo na talagang nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya. Kung paano mo siya guys tignan, sobrang professional din talaga. Okay? And magaling siya guys magsalita. Ano ba to? Teacher ba to? Coach? Pwedeng engineer. Ayan, may mathematics. Engineer. Pwedeng architect. Or pwedeng mataas ang posisyon nito sa trabaho guys. Kaya parang kailangan niya maging kalmado. Okay, nakikita mo sa kanya guys, sobrang nire-respeto mo siya, sobrang taas ng tingin mo sa kanya kasi dahil na rin sa estado ng buhay niya. Okay? Sobrang kalmado, no? So, hindi mo talaga nakikita na parang nagkakaroon ng problema. Tignan natin ano naman yung outcome. Ano naman yung magiging action mo. Meron tayong real estate. Ayan. Sabi ko nga sa inyo guys, may plano talaga kayo ng person mo. Yun nga lang guys, nag-overthink ka talaga dito na parang nagbabago kasi siya eh. Medyo naging cold, hindi na masyado nakikipag-communicate, tinitiis ka. Ganun yung nakikita ko guys, na nag-overthink din tong person na to. Pero, siguro dahil meron kang sinabi sa kanya, yun yung naging dahilan kung bakit parang biglang nagbago si person. So, siguro iniisip mo din dito yung mga plano nyo. Napag-usapan nyo na parang bibili kayo ng bahay or lupa. Pwede naman talaga na bumili na talaga kayo. Okay? And siguro ito na lang din yung kino-consider mo. Yung bayarin nyo monthly. Medyo na-stress ka ngayon. Ayan. Dahil nga may pagtatalo sa inyo. Okay? Pero sabi ko sa inyo guys, maayos nyo pa to. Okay? Ay, nakalimutan ko guys sa zodiac sign ni person, no? Check natin later. Ayusin lang natin. Ano yung magiging outcome sa side mo? O, diba? Panghabang buhay na to guys, no? Parang grow old with you. Collaboration. Kailangan mo lang din talaga guys na kontrolin yung emosyon mo. Nakikita ko masyado kang emotional ngayon. Okay? Ayan, sa mga mag-asawa. Ayan, sa mga magka-live-in. O iba sa inyo guys, pwedeng, ayan, naghiwalay ba kayo? Ex mo to? O pwedeng iba sa inyo guys, magulo talaga yung relasyon nyo ngayon. Nakikita ko naman guys na may collaboration, mukhang ayusin pa rin. Ayan, malakas ang intuition ng iba sa inyo, mukhang tarot reader din kayo. Nanonood sa atin, no? O baka talagang nahihilig kang manood ng ating tarot serye. Okay, tignan natin guys. Yung zodiac sign ni person. Meron tayong Aquarius, Libra, Pisces, Gemini, Capricorn. Meron tayong Leo, Virgo, Sagittarius, and Aries. Meron din tayong Cancer sa side ni person. Sa side mo naman,
Ayan, meron tayong Taurus, Leo, Aries, Virgo, and Capricorn. Isa pa po. Meron tayong Capricorn, Sagittarius, Leo, Taurus. Ayan, and Virgo. Kuha tayo guys ng dalawang card. Okay, so napatungo tong relasyon niya to. Ano yung magiging, outcome guys? No? Okay, ano yung magiging outcome dito guys sa reading na to? Spirit guide, ano po yung magiging outcome? Ano po yung magaganap, Spirit guide? Wow! O, susuyuin ka pa rin kahit toyoin ka. Huwag ka na daw guys mag-overthink, no? Yung lakas ng energy ng water sign dito, oh. Okay, Cancer, Pisces, Scorpio. Nakikita ko guys, mukhang susuyuin ka rin itong person na to. Mahal ka nito, sobra, no? Hindi ka lang niya masyadong inaabala kasi parang natatakot siya sa mga bibitawan mong salita kasi parang ang bilis mo mag-decide. Ganon yung nakikita ko. So, basta pag naramdaman mo, bigla mo na lang siya bibitawan, bigla mo na lang sasabihin. Yun yung kinakatakot ng person mo. Kung bakit hindi kanya, guys, masyado kinakausap. Kasi takot siya sa kung ano yung bibitawan mo na namang salita sa kanya. Okay, ayaw kanyang mawala. Yun yung totoo. Kaya kanyang panindigan, pero hindi niya, guys, masasure na talagang magiging maayos yung finances. Kasi nagsisimula pa lang siya. Inaahon niya pa lang yung sarili niya dito. Pero paninindigan ka nito. No, mahal na mahal ka nitong taong to. Meron tayong Knight of Pentacles. Ayan. Okay, meron siyang i-offer na Pentacles. Okay, pagkakatiwalaan mo daw ba siya ulit? Kasi ang nakikita ko sa person mo, aayusin niya lang yung sarili niya, lalo na sa kanyang source of income. Pwedeng marami rin siya guys kasing responsibility. Maganda naman talaga yung pera niya. Yun nga lang guys, pwedeng may struggle lang ngayon kasi pwedeng may problema sa company niya, sa trabaho niya. Or pwede meron siyang binabayaran ngayon na malaking halaga, no? So, sa ngayon, hindi pa siya makapag-decide. Okay? Love advice, meron tayong finances and career. Okay? Sabi ko sa inyo may problema to sa trabaho. You deserve love. Okay? Lagi mo kasing tinitignan yung worth mo. So, ito na nga, binibigay na nga ng person mo yung worth mo. Yun nga lang, medyo guarded ka. Andun yung takot mo. Meron tayong engagement. So, pakakasalan ka pa raw neto. Oh. Iba sa inyo guys, pwede engage na or pwede may plano na siya guys na mag-propose. Okay, wag nyo lang guys i-pressure, no? Kung matagal na kayo magkarelasyon, pwedeng taon na, 7 years, 6 years, 5 years, or kung ilang taon yan. Tapos, kukwestiyonin mo si person na may plano ba to? May plano to guys, no? I think, pinag-iipunan niya lang yan. Ay, meron tayong water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Tignan natin ano yung message ni person mo sa'yo. Meron tayong I can't not right now. Diba? Hindi pa niya kaya ngayon. Okay? Meron tayong I need you to help me. Kailangan mo makipagtulungan sa kanya. Sa halip na i-pressure mo siya, makipagtulungan ka sa kanya. Okay? Give and take lang yan, guys. Tignan pa natin. Meron tayong I dream about you at night. Diba? Lagi ka na iniisip, napapaginipan ka, nakakaisip sa inyo, guys. Okay? Ikaw siguro yung huling iniisip nito bago siya matulog kaya sumasama ka sa panaginip niya. So, ikaw parang nag-overthink ka rin sa kanya, naguguluhan ka. Bakit lagi ko siyang iniisip? So, ibig sabihin yan, guys, telepathy, kasi iniisip ka nito. Okay? So, ayan, guys. Ito lang naman po ang inyong daily love reading. Maraming salamat po. Okay? Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!